Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 55. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabagat. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tukang liwat marahay na aga, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, lalaki gadaan sa pananaksak duman sa Banwaan ka na Kabusaw, Camarines Sur. Lalaki timbugman sa illegal na droga duman sa Banwaan na Kanda, San Jose, Camarines Sur. Pamayukan mga barata sa lado lokal, LTO na buwa pasado na sa final reading Kanda Kongreso. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, may po nakapagtala ninlampas sa 58 milyones na income kada 2024. Iba pang detalyes o pamayukan na mga barata sa lado lokal. Sarong warehouse, digdi sa laog ka na siyudad ka na Naga, sinalakay ka na CIDG, mga relief napantaw ko ta na sa Bagyo na kumpiskar. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal. Tulak nin droga dakop man sa parte ka na Barangay Mabulo. Yan ang mga headlines kanda mga barata, ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdom. Magandang araw mga kaibigan. Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw. Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. iBerry, ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa inyo kabos. Ako po si Junel Cuba. Taditalyes kinakan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Pasado na sa third and final reading duman sa Senado kana sudma Enero 8, 2025 ang House Bill 4275 na masagibo kan na bagong opisina kan LTO o Land Transportation Office District duman sa Banwaan kan Nabuwa, Camarines Sur. Sayro ini sa mga priority bill ni 5th District Congressman Migs Villapuerte kanda probinsya kan Camarines Sur na ipasa sa laog mismo kanda Kamara Baha. Magigirumduman na taon na 2022 kan aprobaran ang nasambit ng House Bill asin na kasudma pasado na ana ini sa final na pagbasa kaya magkakaigwanan nin realisasyon na ada paga sa gibo ka na makabagong LTO office duman sa Banwaan ka Nabuwa, Camarines Sur. Basado ki Congressman Migs Villapuerte, sinusulong kani ang pagpapatindog ka na LTO Nabuwa para man mabawasan ang kadakol-dakol na mga transaksyon sa parte kan LTO Iriga na magparikas asin na mapadali ang proseso para sa mga taga 5th District ka na probinsya ka na Camarines Sur o Rinconada area sering man mga pagtaraid na Banwaan na makakadul man inining kadagdagan na trabaho, proyekto, programa ang parting dadaraon kani sa lugar ka na Rinconada area. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal.
Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, ana MIPO nakapagtala nin lampas sa 58 milyones pesos na income kan 2024 sa tao na ibinabang moratorium sa pag-arkila kan pwesto kan lokal na gobyerno sa mga nagtitinda sa laog kan Naga City People's Mall na naapektaran kan pagbabungaman kan na Bagyong Christine nalampasan kan na Market Enterprise and Promotion Office ang target collection no nagaabot sa 52,381,100 pesos na ipinagtalaan kan Local Finance Committee basado kay Market Superintendent Muna Florendo o minabot sa 58,389,906 ang kabilugan na income kan opisina para sa taon na 2024. Mas halangkaw da ini nin 12% kumpara sa koleksyon kan na 2023. Pinagtutubudan ko na mayo ni na moratorium pwedeng umabot sa 66 milyon ang kabilugan na koleksyon kan na MIPO. Dagdag pa ni Florendo ang surplus o sobrang kita kan na 2024 gagamiton tanganing mapakaray and dalaga na sa partibismo kada merkado publiko kana siyudad Canaga na kinakaipuan ng rehabilitasyon dakul na mga porsyon sa laog kan merkado publiko ana raot na asin na delikado na mag turupas na naman ang flooring ka na sambit ng edipisyo. Kaya ini ang kinakaipuan naman na matauan na atensyon ang lokal na gobyerno ka na siyudad Canaga and tinitipid ang pagpapaigwa ng rehabilitasyon sa nasambit ng porsyon kan merkado publiko kang Naga. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sarong lalaki ana arestado kan mga miyembros kan na Philippine National Police kan na Banwaan kan na Pili Camarines Sur sa pinagibong entrapment operation. Pinag-aresto kan grupo kan Rako asinman kan PNP sa gidibong entrapment operation sa pagbalga kan Section 4 Paragraph B 3 computer-related identity theft kana Republic Act 1017-5. Arestado ana nasambit ng persona dyan sa barangay Old San Roque, Pili Camarines Sur bandang alas 2:05 pagkahapon kan na sudma sa ikinasang operasyon kan Camarines Sur Provincial Cybercrime Response o RACO 5 Camarines Sur sa liderato ni Police Major Larry Bremen, Pili Municipal Police Station na pinanginutan man ni Police Lieutenant Colonel Dennis Pabilonia. Ang Chief of Police kan sinambit ng Banwaan katabang ang Provincial Maneuver Company SWAT Camarines Sur Pico asinman ang Tag 5 nadakop sa ginibong entrapment operation ang akusado na si alias Nonoy 34 anyos mayo nin agom residentes kan Barangay Old San Roque sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Nakuha sa suspetsado ang sarong mobile phone na ginamit tanganing makipag transaksyon sa nagreklamo na may mga minasunod. Sarong mobile Android phone na Motorola na kulor itom 500 pesos na kadagdagan kanasambit ng suspek. Inaresto ni matapos na maresibi ang 500 pesos na ipinagpadara sa paagiman kan smart padala remittance na iyo ana nagreklamo. Ang suspek inaresto asin sinabihan kan sa iyang mga karapatan na base man sa konstitusyon kan Republika kan Pilipinas sa presente nasa Pili Municipal Police Station tanganing magsairarom nin mga dokumentasyon na asin man kinakaipuan na disposisyon ada matrayumpong operasyon gikan mismo sa sumbong asin impormasyon kan na tagapili ang Municipal Police Station na ngapudan sa publiko na magkaigwanin malasakit asin day matakot na magdulnin anuman na klase nin impormasyon asin isumbong an anuman na klase ning krimen para dagos ng magdanay ang katrankiluhan sa nasambit ng Banwaan.
Iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, mga bagong negosyo pinaglalauman sa ibong kana kaaging kalamidad sa syudad kana Naga. Buyit Paderes sa detalye. Nagpapadagos ang pag-retro as in pag-renew kan mga business permit sa Naga, katakod kan business one-stop shop. Nag-aasa ang City Treasurer's Office na dakol na bagong negosyo sa ibong kanakaaging bagyo na nagpalugi sa mga negosyante uli sa baha. Sigon kay City Treasurer's Maricor Gayanilo, labi sa 9,000 ang naparehistrong negosyo sa Naga kan 2024. Kung igwa sa buotay pa nakakababi, igwa man na mapurbar na magnegosyo. Inot na sinabi ni San Francisco punong barangay Efren de Pomoceno na anbos ang lae lang nangangahulugan na kumpleto ang mga requirements sa pagbugtak ng negosyo, kundi makakasunod sa mga inahagad para salbado ang establishment arog sa fire safety asin kalinigan. Para sa BBS News, Boy Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pagpaparehistro asin renew kan e-bike sa laog kan syudad Kinaga nagpuon na aumento sa bayad kan rehistro, dikit sana ang nagaaram asin dai nagpaabot nin anuman na konsultasyon. Bukas na liwatan pagpaparehistro kan mga e-bike sa laog kan syudad Kinaga pagkatapos kan ginibong holiday season. Padagos naman ang pag-inkaminar kan Naga City Bike o bicycle board na magparehistro kan sa indang mga e-bike ang mga e-bike owners para malikayan na matikitan kan mga autoridad. Siring mandakol na mga e-bike owners andai manag-aaram kanda pagbabago sa singil kan pagpaparehistro kan e-bike. Mayo ngani niyang ginibong konsultasyon ang City Hall, binigla na sa nasindakan pag-ulanto kanda babayadan sa pagpaparehistro kan e-bike. Sigun ki Trinity Mayor, presidente kan First E-Bikers Association kan Naga City o PIAN, bilang representante kan mga nagagamit nin e-bike sa laog kan syudad Kinaga, dai subot sinda pigtawanin abiso o pinaaraman lang na magkaigwanin na paglangkaw palan kan na singil kan pagpaparehistro kan e-bike. Sering man dai man subuot pigpaabot sa saindang asosasyon kon para sa ang dagdag na singil na ini. Pinautob na kan lokal na gobyerno kan Naga sa paagiman kan ordinansa numerado 2024-113 na pigpirmahan mismo sa kasuguan ni Nelson Ligacion bilang alkalde kan Naga. Nagbabago kan singil sa pagpaparehistro kan e-bike asin e-trike sa syudad Kinaga kung sain ini 500 pesos ang rehistro kan e-bike asin man 480 pesos man ang e-trike. Dagdag pa ni Trinity Mayor, daiman subot malinaw para sa inda kung ano ang dadaraw na karahayan kani sa mga magamit ni e-bike. Sagkod ngunyan nga ni dai pa na itatawan kahaganan indang libreng charging station para sa mga e-bike na panuga ni Mayor Nelson Ligacion. Alagad sagkod-sugod ngunyan nakapako pagiraray ang nasambit ng kahurutan. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, nadakop dado man sa drug by bus operation sa Kabusaw, sina nga tananing kaso. Mike Gravito sa detalye. Pinagapahayag ni Police Captain Albert Hoven, ang Chief of Police kan Kabusaw Municipal Police Station, na dagos tangon niya nasa agatan kan mga autoridad ada persona ni Raimundo, ang 40 anyos sa tendero nin sira na nadakop sa drug by bus operation kan umidaging aldaw duman sa Barangay Biyong, Kabusaw, Camarines Sur, paglapas kang Section 5 and 11 kang Republic Act 9165 ang kasong ipigsangat kan kapulisan laban sa nasambit na persona, maging na persona nakasaksak gadan kan sa iyang kaibahan kan uminagi man nabanggi dyan sa Barangay San Pedro, Kabusaw, Camarines Sur. Ang dagos naman na nasa angatan kasudma ni kaso sa piskalya. Ipinagpahayag ni Captain Hoven na kasong homicide
an ipigsagat ninda sa nasambit ng sospek matapos na magadan kaini an sa iyang kaibahan kan siya an enot na nga rapadohnin kahoy asin duman siya nagbalos gamit ang kutsilyo nasaksak niya ang nasabing biktima. Para sa serbisyo publiko si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, good news para dyan sa mga taga-Banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Madali nang matapos ang concrete bridge sa barangay kan na Malbugon, Libmanan Camarines Sur, na kung sa ina ini anda piga papakonstruhera ni Congressman na El Villafuerte asin man ni Gobernador Luigi Villafuerte. Dakol ang mga nangako kay niya alagad anda kabali na digdi ang dating congressman na si Andaya alagad daing nangyari pero sa paagid kanda esforsos ni Congressman El Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur asin man ni Gobernador Luigi Villafuerte nangyari na maipatinduga ang konkretong tulay dyan sa may lugar kan Malbugon na Libmanan Camarines Sur asin na ini anda madali na nga matapos asin na pwedeng maagihan ka na anuman na klase nin bikulo maski sa radit sa nga barangay arog kan barangay ka na Malbugon pig tatawananin atensyon asin na tinatawanin importansya na maidara ang mga darakulang mga proyekto arog ka na sambit ng tulay yan sa paagiman ninda Congressman El Villafuerte asin man ni Governor Luigi Villafuerte katabang man ang Bicol Saro Party List. Mga dating hanging bridge lang sa parte kan 2nd District na mataulang ni na nakakauna mga tao lang ang nakakaagi ngunyan ginibo ng konkretong tulay para man makaagi asin di madipisila na makabalyo ang anuman na klase nin mga lulunadan kabali na dyan ang mga truck. Iba pa nga detalles kana sa tuya pa nga mga barata pagitang unyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado lokal, imbis na ibakal panin bulong ang natatad anindang kwarta, pwede na nindang ibakal ini kan sa indang iba pang mga pangangaipo na inhulita mismo ang serbisyong kapwarti lalo na ang medical on wheels asin mad ang sa inda mismong mga programa iyon na ang nagrarani sa parte mismo kanda mga constituentes kanda probinsya kan Camarines Sur kabali na dyan ang pagtaunin bulong asin na vitamina duman sa mga senior citizen mas lalo pang papakusugon ini kanda grupo kanda serbisyong kapwarti sa paagiman ni Congressman El Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte, asin man ni Gobernador Luigi Villafuerte, pinagdumanan kanda mga ini. Iyo mismo anda La Purisima sa Banwaan kan Pilik Camarines Sur kung sain dara-dara ka na grupo iyo ana maintenance na bulong asin mga vitamina sa mga senior citizen kana sinambit na nga barangay labi-labi ana pasasalamat kana sambit na nga mga senior citizen ninuli tadakulang kagianan na ana nasambit na nga maintenance na mga bulong ninda asin vitamina ana ibabakal ninda digdi pwede na nindang gamiton sa iba pa nindang pangangaipo o aldaw ninhuli taan na mga bulong o maintenance na bulong na itinao sa inda asin vitamina makukonsumo ninda sa laog nin sarong bulan. Iba pa nga detalles kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Pusher, dakop dyan sa Mabulo, Naga City. Boss O kay Isminda sa detalye. Dakop ang sarong tulak na drogas sa Banwaan nin Mabulo, Camarines Sur o sa barangay Mabulo, Naga City na kung saan na suspect biniso sa pangarang alias na Harold alias Kimpoy 32 anyos sa residente ka na barangay Mabulo partikular sa Pagdaykon, Mabulo, Naga City. Ang substation number 5 pinanginutan ni Police Major Nolan Romubio ang nanginutan kay Banan and PDEA Region 5 ikinasaan by bust operation na nagresulta sa pagkakadakop sa suspect kang iduhol kay ni ang sarong plastic sachet sa asset na
Asin duman, kantidad 500 pesos, ana napagkasundoan na bayad kan inikapkapan ako ng panin 8 pang kayong pidasong plastic sachet na pinagtutudan igwanin laukan illegal na droga. Ang masambitan ng suspect anday na nakapalag kan dagos ng darahon sa ipatura kang PNP asin at sasangatan in kasong pagbalgar kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dagdag na bareta sa Lado Lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Lado Lokal, pinagkakarkulong maabot sa 1,679 na mga family food packs gikan sa DSWD ana nakoa kan CIDG Camarines Sur matapos na salakayon ang sarong pribadong budiga sa Naga City kasudmang pagkahapon alas 2:30 nin pagkahapon kaibahan ada mga representantes kan DSWD Bicol ginibuan operasyon matapos makaresibi nin impormasyon ana sinambit ng ahensya manungod man sa mga tambak na mga food packs sa parte mismo kan Gibo Cooperative sa Barangay Concepcion na Grande, Naga City. Sa impormasyon sangkot subuot ang sarong LGU sa pagtago ninda mga food pack na iniya nakatagama sa parte mismo subuot kanda opisina ni Congressman Gabriel Bordado kan tercer distrito kan probinsya kan Camarines Sur sa irarong kan batas kinakaipuan na maidul tulos asin mailuwas ang relief goods asin daina ini tugutan ang pagtago kani sa mga pribadong warehouse arog dyan sa parte mismo kan Barangay Concepcion na Naga City. Ninulitay ni para kuta na sa parte kan mga nangangaipo kan nasambit na nga relief na kung saan itinauman kan gobyerno nasyonal sa paagiman kan DSWD kaibanan sa pagkakaigwa ni na pagsakyada kan grupo kan CIDG iyo si DSWD Development Officer por Claudio Villar Jr. sa sarong pribadong budiga na iyo ang Gibo Cooperative sa Concepcion Grande, Naga City. Ang batas na Republic Act 10121 Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act 2010 ang nagbabawal sa pagbabaranga, pagbabagukan na klasikan na container asin dapat tulos na maitao sa laog nin sarong simana asin day pwedeng i-divert o itago sa mga pribado na mga warehouse. Aadalan ngunyan kan legal department kan DSWD kung may kinakaipuan managot sa nasambit ng insidente nin pagtatago kan mga relief good na kung saan naunambitan pa ana sarong LGU asin man ana opisina ni Gabi Bordado bilang diputado subot kan ikatulong distrito kan probinsya kan Camarines Sur. Oras na mapatunayan na may pinagbalga sinda pwedeng pamultahon nin 50,000 pesos sa ng 500,000 pesos asin pagkakapreso nin anom sa ng 12 taon. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa Lado Lokal kinumpirmaron yan kan liderato kan Philippine National Police o PNP dumanda sa parte mismo kan banwaan kan si Roma Camarines Sur anda subuot pagkakadakup kan sarong grupo naloy nang pinagmamanmanan uli man kan pagtutulakan ipinagpapangalad na bulong dyan sa banwan kan si Roma Camarines Sur. Inihuli man kan dakulang volume nin droga ang daradara kada sambit ng grupo na pinagbabariwa sa manlain-lain ng mga munisipyo na pagtaraid kan na banwaan kan si Roma. Magigirumduman na 5 mga persona kabali na ang sarong minor de edad na babae ang nadakop kan mga autoridad duman sa banwaan kan si Roma Camarines Sur sa pinagibong drug bypass operation. Nagkakantidad na 1.8 milyones
pesos anda subuot nakuha kan mga miyembros kanda nasambit na mga autoridad ang grupo konsiderado na armado asid na permi subuot na pinagmumonitor na kan mga miyembros kan PNP. Uya si Major Mark Anthony Cledera kan si Roma Camardisur. Ay, po, ini nga ni talagang grupo na ini talagang hali na inibigbaman-manan consider nga ni nandakula talaga ang perming daraka ining mga bulyon na illegal na pinaporgala sa kung saan-saan ng municipality. So talagang ini mailapat grabe po permi ining kaibanan talagang ini konsiderado ning armado. So kaya po talagang todo ang samuyang pag-monitor digdi. Kaya kang nagkaigong pagkakataon na makatransaksyon po sila talagang pinupusan ni Riktaon ng mining tinutukan ni para ini talaga madarako. Po halos gabos po sinda bako man taga si Roma, mga dayo hali-hali po sinda sa iba-ibang banwaan po iba-ibang lugar nila. So igong taga Tinambak, may taga Magaraw, may taga San Fernando, and igo po nganing taga Albay pa na duwa. So dahil po sinda magka baranwaan. Artiyan kan mga pahayag ni Major Mark Anthony Cledera kan si Roma. Ana mga nagkadarakop na grupo saro sa dakulang grupo nin mga nagpapabakal nin droga sa probinsya kan Camardisur na haloy nang pinagmomonitor kan na pulis kung sain duman lang natimbog sa banwaan kan si Roma asin ginibo kaya duman ang transaksyon para mada sa mga pagkakaigwa nin barakalan kan nasambit ng droga. Uya si Major Mark Anthony Cledera. Po talagang ini sarong grupo na magkaiba-ibang lugar kumbaga sarong mangsinda sa dakulang minomonitor digdi sa buong probinsya asin sa iba pa nga ning probinsya talagang ini haloy na pong pigmaman-manan kang mga informante. Ngunyan lang nagkataon na digdi nag-area sa samuyang himpilan kaya day kami nagduwa-duwa na tukusan ini tutukan para ini talaga igdi masakuti sa area. Nakakatuwang mo po ang RDE kang John asin ini pong sa puyang hipatura kami pong nagtarabang-tabang para masakuti ining group. So Si Mark o si Major Mark Anthony Cledera ana Chief of Police kana banwaan kana si Roma Camardisur. Dagdag pa ni Captain Cledera na sa kada pagtransaksyon ng droga perming iriban ang grupo sa lugar kung sa ina sinda nagbabariwa sa kana nasambit na nga illegal na droga. Si alias Dik-Dik kada barangay kana Bakakay Tinambak Camardisur iyo ang pinakasubject sa sinambit ng operasyon kan mga pulis. Ulit tayo ini ana nagtitindog na leader o boss kan grupo na dati naman nadakop kan mga pulis sa pagbibenta kan droga alagad na kaluwas lang sa karsil. Asin nga kanya una sa luwas, mas lalong duminakula asin naghiwas ang sa iyang transaksyon sa illegal na droga. Uli tadakol na ining nabisto na mga persona na embwelto sa pagbabariwas kanda shabu. Uyan partipa kan mga payag ni Major Mark Anthony Cledera kan si Roma. Actually halos gabus-gabus man sin data during the post of information gathering, pirmi mo po talagang magka-eriba. Pero ang pinaka-boost po ninda ining a certain Dik-Dik na inaapod alias Dik-Dik. So iyo po to ang sa talagang punterya mi. Iyo ang pinaka-tayo man duman sa pagdiriba-iban. So ining a certain Dik-Dik po na ini taga Bagakay Tinambak. So kataid ni man lang po na banwaan. So talagang ang transaction talaga kani naaabot po ang banwaan. Ini po pati kaya nadakop na dati nakalaya lang kaya siguro nagkaibaning dako lang pagkakataon pa na makakuha ang halawig na network kang tayo nila sa laong siya. Pagluwas siguro napuruan niya si source asin ini lalong nagparadakula kaya po iyo nga ni ining maputok ang pangaran iyo po ang talagang igong dakulang building permit na daran ng illegal na to. Si Major Mark Anthony Cledera kanda si Roma Camardisur. An informante kan PNP iyo ang nakipagtransaksyon sa grupo para man sa si Roma gibun an barakalan kan droga
Nagkataon man na ang mga suspek igwa man talagang dideliveran sa lugar kan Banwaan kan si Roma. Kaya piga prepararan na o pinagandaan na kan PNP na madakop ang nasambit ng grupo o mga suspek. Ang grupo natuyo lang sa Banwaan kan si Roma para mag-deliver nin droga. O yan parti pa kan mga pahayag ni Police Major Mark Anthony Cledera. Hindi po nga niyan taang informante, nagkataon na igwa ng contact sa iyang mga, kumbaga, nakontak na po sinda, taga magkaigwa ng transaction po digdi sa si Roman. Although igwa man sinda talaga ng mga perming tigdi-deliveran digdi. So it so happen na digdi sinda nag-area, alanganin na oras, binahin nagbiyahe na sinda, o dahil aram po sa ipaharali ini. Pero kang time na niya on sinda digdi, talagang tigprepararan ni sinda na kang nag-positive ang person sa nila digdi, tigprepararan nila na maka-operate kami sa inda. Ini pong base sa talagang iguman ining nag-present na nadigdinan din po ini permita ini nga po sabi ko ini saro sa namamayo digdi taga tinambak man lang. So although ini talaga harayo na po ining Banwaan, talagang tutuyo lang po talaga kung may ka po digdi talaga ning tuyo sa Banwaan ni si Roma, makakamati kaning karayuan. So talagang ngangalas po kami tano ay gwa pa din na transaction digdi araw pa pasikan dakulao na kantidad or dakulao Si na Police Major Mark Anthony Cledera. Ang nakumpiskar na droga o minabot sa 247 na gramo nin shabu asin nagkakantidad na 1.8 million na pesos na street value, 45 kalibre nin badil. Iyo ang na-recover kan mga autoridad. Ang grupo pigkukonsidera na armado. Gamit kan grupo sa pagbariwas kan droga iyo ang sarong Nissan Urbanda na piglunadan kan mga ini. Uya si Major Mark Anthony Cledera. So iyo po ining mga nakumpis kami sa Indadyon bypass operation. Ito po kami na po ang 275 gramos na shabu na nagkakantidad 1.870 million pesos po si street value po katong droga. As in, igwa pa po ng sarong 45 caliber na badil. So talagang armado po talaga ini. Talagang kinukonsider ni armado kaya po talagang nasakitan din kami dapat paano na Partiyan kan mga pahayag pa ni Police Major Mark Anthony Cledera, Chief of Police, kada Banwaan kan si Roma Camarines Sur. Mientras tanto, kinumpirmar man kan PNP Kabusaw ang pagkagadan kan sarong lalaki na 55 anyos sa Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur, huli man kan pananaksaka. Alas 7:30 nin pagkabanggi duman sa barangay kan San Pedro. Ang biktima nakainom asin na dinumanan na anharong kan na suspek para magpahatod sa saindang residensya. Pero nagsayuma ang suspek na ihatod ang biktima kaya digdi napikon ang suspek o ang biktima asin na pigrapado kaninin kawi ang suspek. Alaga ng suspek nagbalos kuminuanin kutsilyo dagos ng sinaksak ang biktima na resulta kan sa iyang pagkagadan duman sa hospital kan Bicol Sanitarium. Mga sarong oras pagkatapos na siya anda raw dumanda. Anda suspek tulos man nagsuko sa barangay hall kana sinambit ng barangay daradara ang kutsilyo na ginamit kani asin pig-istorya ang mga pangyayari. Uya si Police Captain Albert Hubend, COP kan Kabusaw, Camarines Sur. So siguro po, base po sa license. Opo, nangyari po ni Kasubanggi, alas 7:30 ng pagkabanggi, doon po sa barangay San Pedro, hindi sa Banwaan ni Kabusaw. Kung saan po, sarong 55 anyos, sinaksak, asin ini po nagadan. Bali po, ini pong biktima, nakain na po niyo, nagduman po sa harong kaning suspect, and then gusto magpatod sa saindang harong, ini yung biktima, duman sa suspect, alagad pig habuan kaniyong ihatod, idabuan paghatod kaniyong suspect ini biktima. Ini pong biktima na anggot doon sa suspect, rapado po ning kahoy. Rapado. And then ini pong suspect na nagbalos man lang, nagbalos. Alagad ang pagbalos siya is
Kakwa siya ng kutsilyo, sinaksak po ini yung biktima. And then po, ini pong suspect nag-surrender doon sa barangay hall, sa barangay San Pedro, as in nag-istorya, as in tinurn over si kutsilyo. Sige na po si barangay officials, barangay tanod, nag-responde sa pinangyarihan, as in dinara po si biktima doon sa Bicol Sanitarium. And then pagkatapos po kang sarong oras, big-revive po, dahil na po kinaya hanggang sa pagdeklara pong gadan. Ito pong biktima. Si Police Captain Albert Hoben, Chief of Police kan Cabusao, Camarines Sur. Sa investigasyon kan pulis, napagaraman base mismo sa pahayag kan na suspect na kulitan subot ini sa biktima. Base man sa report kan doktor nasa impluensya kan arak ang biktima mantang daima nakainom ang suspect. Dagdag pa ni Police Captain Hoben na ang suspect asin ang biktima magbarkada sa naman asin magkabarangay. Saro lang na tama nin saksak sa tulak ang sinapo kan biktima alagad ararom kay ini nalagarto na sa iyang ikinagadan. Uya ang party pa kan mga pahayag ni Police Captain Albert Hoben. So siguro po, base po sa salaysay kaninyong suspect, nakulitan siya doon sa biktima. Gusto magpatod sa iya doon sa harong kaninyong biktima. Medyo po may distansya, ini po kayang biktima, ang harong kani sa zona 4. Sa zona 5, I mean. Ini pong pinangyarihan, zona 4. Okay. So kaya lang, dahil nagtugot tayo hatod, pigbadulan ning kahoy ini yung suspect. Nagbalos. Napikon, nagbalos. Hanggang sa nasaksak po nga ini yung biktima. Opo, magdabarkans po sinda. Alagad po, ang base po sa doktor, ang nakainom po is ini yung biktima. Ano po, asin ni man nagpatunay na talagang parainom ini yung biktima. Dahil na si kulit. Dahil na control. Partiyan kan mga pahayag ni Police Captain Albert Hoben kan Cabusao, Camarines Sur. Yang mga tugangan kateripunan kan mga barata alas 7. Sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata, iaon dyan sa Engineering Department, si Sir Stephen Pavis. Ako po ang sa indong para barata, si Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay. Salamat po mapa sa tuya pulugunan biyaya, patin bindisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.